Narito na ang iba pang malalaking balita sa Frontline. Resolusyong layong hikayatin ang Administrasyong Marcos na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Kaugnay pa rin ng Duterte drug war. Inihain na rin sa Senado. Cooperating with the investigation is the best way for Malacanang to show its commitment. President Duterte has said repeatedly, bring it on. 5.768 trillion pesos na budget para sa 2024. Lusot na sa final reading ng Senado. Lagos Nilad Underpass sa Maynila. Binuksan na matapos ang 6 na buwang rehabilitasyon. Sidewalk sa Caloocan. Ginawang parking lot ng ilang sasakyan. Bawal yan. Babaeng Chinese na dinukot at sinaktan sa Pasay, nakatakas sa mga kidnapper at nakapagsumbong. Isa ang arestado. Mga bahay sa Davao City naabo ng sunog. Isang babae hinimatay dahil natupok ang bahay. Elepanteng si Mali na mahigit 4 na dekada nang nakatira sa Manila Zoo, namatay na. Tigil putukan ng Israel at Hamas, pinalawig ng 2 pang araw. Mas maraming hostage, pakakawalan na. At matapos dominahin ang concert stage at big screen, Eras Tour film ni Taylor Swift, coming soon na rin sa mga streaming platform. Dead on the spot ang isang graduating student sa Agusan del Sur matapos pagtatagain ng kanyang kapitbahay. Ang suspect nagalit daw ng sitahin ng biktima sa paraan niya ng pagsasaing. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Duguan ang babaeng ito matapos pagtatagain sa loob mismo ng kanilang bahay sa barangay Kulambugan, Sibagat, Agusan del Sur nitong Sabado ng hapon. Kinilala ang biktima na si Rezaline Salahay, 22 anyos at graduating education student. Habang ang suspect ay ang 34 anyos nilang kapitbahay na lalaki na kinilalang si Ricky Abarquez. Base sa investigasyon, kaarawan ng ama ng biktima noong araw na nangyari ang krimen. Kabilang sa mga naimbitahan ang suspect na nagkataon ding inatasang magsaing para sa salo-salo. Pero pinanaumano ni Rezaline ang pagsasaing ng suspect, bagay na kanyang ikinagalit. Pulo mo na yung tubig, tapos pagkakumulo ng tubig, dahan-dahan kung ilalagay yung bigas, yung pinatawag na buyo. Yun yung pagkakataon nun, nakita ng biktima na bakit gano'n ang proseso, napagsabihan siguro. Sa investigasyon ng Sibagat Municipal Police Station, nakakuha ng tiyempo ang suspect na gawin ng krimen nang matapos na ang inuman sa selebrasyon at makatulog na ama ng biktima. Nakainom din ang suspect ng gawin ng krimen. Hindi dumaan sa main door, doon talaga sa kusina. Kung saan doon niya rin kinuha yung murder weapon, yung itak na ginamit niya sa pagtatagal. Dead on the spot si Rezaline sa mga taga sa iba't ibang parte ng katawan. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng ama ng biktima. Nasa kustudiya naman ng mga pulis ang suspect sa tulong ng isang testigo. Aminado siya sa krimen. Lang po talaga ang motibo na nagawa niya ang krimen ay yung napagalitan siya. At eventually po sir, umamin din po siya na nagawa niya yun dahil nga doon na nagalit siya, na pinagalitan siya sa estilo ng pagsasaing niya. Mahaharap ang suspect sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nakatakas at nakapagsumbong sa mga pulis ang isang Chinese na dinukot ng mga kapwa niya Chinese sa Pasay. Arestado naman ang Malaysian na nagsilbing bantay ng biktima sa hotel kung saan siya ikinulong. Nasa Frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. May mga pasapa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang Chinese na si alias Lily nang humingi ng tulong sa mga pulis sa Pasay City noong Linggo. Sumbong niya, dinukot siya ng 2 Chinese noong November 23 at 3 araw siyang ikinulong sa isang hotel. Allegedly, nagkakilala sila sa isang casino sa Parañaque
Tapos nag-pretend ito ngayon na mga suspect na tatransfer daw sila sa isang casino ulit. Ngunit while on their way, dinala siya sa isang hotel dito sa Pasay. Humingi ng ransom ang mga suspect kapalit ng buhay ni Lily. Kinuha din ng mga kidnapper ang ilan niyang gamit. Rinitin siya na papatayin. Nag-demand ng pera itong mga suspect sa kanyang pamilya na nakapagpadala ng pera through electronic transaction. 1.6 million. Yung relo na nagkakalaga ng 800,000 at saka yung cellphone niya. Nagkaroon lang daw ng pagkakataon si Lily na salisihan ang naiwang bantay nang umalis ang dalawang Chinese na dumukot sa kanya. Agad din siyang nakapagsumbong sa isang nagpapatrolyang pulis sa lugar. Noong mga oras ding yon, binalikan ni Lily at ng pulis ang hotel kung saan siya kinulong. Dito na nadakip ang Malaysian na nagsilbing bantay ng biktima. Hindi naman nadatna ng mga Chinese na dumukot kay Lily sa kasino. Giit niya, wala siyang kinalaman sa umano'y kidnapping. Sabi nila natalo daw yung babae daw sa casino. 2 million daw yung natalo. Ayun lang, sasamahan ko lang siya habang nag-aantay lang yung sa pera niya. Actually, yung sinabi niya, kinento niya sa akin, may sugat, may bugod daw sa ulo. Ayun lang alam ko. Pero yung pasabasa wala ko alam. Binabugbog daw yung dalawang Chinese. Ayun yung sabi sa akin. Na-inquest ng suspect na Malaysian na mahaharap sa reklamong illegal detention, robbery at physical injury. Tuloy naman ang pagtugis sa dalawang Chinese na dumukot sa biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Naabo ang 7 bahay sa Davao City nang sumiklabang sunog dahil sa electrical short circuit. Hinimatay pa ang isang babae sa Pandulumo sa natupok niyang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sumampan na sa bubong ang mga bombero sa Davao City para lang maabot at mabombahan ng tubig ang nasusunog na mga bahay sa Barangay 23C. Alas 9 ng umaga kanina nang sumiklab ang apoy. Kwento ni Renz, bigla na lang daw may sumigaw ng sunog ang kanilang kapitbahay. Pagtingin ko sa usok, doon na patungo. Pagbaba ko, umikot na ang hangin. Malakas na masyado ang apoy. Ayun na, kinain na ng apoy yung bahay. Kahit konting damit, wala talaga kaming nasalba. Kasi inuna ko yung anak ko at asawa ko para sa safety nila. Ayon sa mga bombero, nahirapan silang pasukin ang lugar dahil sa kitid ng kalsada. Kaya ang mga residente nagbayanihan na rin sa pag-apula. Habang iba, isinasalba na ang kanilang mga gamit at alagang hayop. Idiniretso naman sila sa evacuation center ng barangay. Pero doon, hinimatay naman ang isang residente. Nanikip daw ang dibdib niya matapos matupok ang kanyang bahay. Napula ang apoy makalipas ang higit 2 oras. 7 bahay ang nadamay at higit 150,000 ang halaga ng pinsala. Posibleng sanhi raw nito, electrical short circuit. Na yung mga nakasaksak na appliances. Merong nakasaksak ng mga appliances na hindi tinanggal. Tinignan namin ang mga wiring. Nag-short circuit talaga ang kanilang bahay. Nag-short circuit dito sa nilang balay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Strike Force, yan ang pangalan ng bagong grupo ng MMDA enforcers na nagsimula na ring manghuli ng mga pasaway na motorista na dumadaan sa EDSA busway. Isa sa mga nasampulan nila ay sasakyan ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Paulit-ulit man sa paalala at panguhuli ang MMDA, may mga pasaway pa rin motoristang dumadaan sa EDSA busway kaninang umaga. Bakit kayo dumaan ng busway? Magmamadali, sir. Magmamadali? Papasok po saan? Trabaho. Nakiusap naman ng isang rider kung maaaring babaan ng multa na 5,000 piso para sa first offense. Kasi wala nga akong sinasahod, dinadidelay na akong 2 linggo, walang sahod. Napaiyak naman ng isang ito ng hulihin ng enforcer. Pero kahit ano pang dahilan nila, tinikitan pa rin sila ng MMDA. May ilang pribadong sasakyan ding hinuli. Pati ilang sasakyan ng gobyerno hindi nakalusot sa mga enforcer. No comment na lang po muna ako, sir. Thank you po, thank you po. Ayon sa MMDA, nabawasan na raw mga nauhuli nilang motorista mula nang itaas ang multa para sa mga lumalabag. Mula sa mahigit 1,200 noong November 13 hanggang 19, mahigit 300 na lamang ang nasita mula November 20 hanggang 26.
Ibig sabihin yung mga tao, alam nila yung gravity ng offense na ginagawa nila. Most especially ngayong nararamdaman nila na yung mga offenses nila mas mabigat na sa bulsa. So effective yung ginawa ho ng ahensya. Mas paiigtingin pa raw ng ahensyang panguhuli ngayong bumuo sila ng grupo ng mga enforcers na tinawag nilang Strike Force. Bahagi sila ng nooy MMDA New Task Force Special Operations Unit na dating pinangunahan ni Bong Nebriha na sinuspinde dahil sa issue sa EDSA busway. Ang officer in charge ng grupo ngayon, si Gabriel Go na dating deputy ng Special Operations Unit. Bago man ang pangalan, parehas pa rin ang target, ang mga motoristang lumalabag sa mga batas trapiko. Sa huling abiso ng MMDA, bukod sa city buses ay pinapayagan ng mga sasakyan ng PNP, mga naka-duty na ambulansya at truck ng bumbero at service vehicles ng government agencies na ginagamit sa maintenance ng EDSA busway. Gayun din ang convoy ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Hindi po lahat ng government vehicles are allowed inside the busway. There are only a certain few na dapat kasama po tayo sa listahan na nilabas po natin. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Binatak at binaklas ng MMDA ang lahat ng nakahambalang sa bangketa sa ginawang clearing operation sa Caloocan. Bahagi yan ng pagpapaluwag sa mga itinalagang mabuhay lanes ngayong holiday traffic. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Kanya-kanyang alis ang mga may-ari ng mga motorsiklo na ito sa sidewalk ng Samson Road sa Caloocan. Bumulaga kasi ang clearing operations ng MMDA Special Operation kaninang hapon. Lahat ng nakahambalang sa bangketa pinagtatanggal. Imbis kasi na tao ang dumaraan dito, tila ginawa ng parking lot sa dami na nakapark na motor. Si Paul, napailing na lang nang matanggap ang violation ticket. Nagpark kasi siya sa sidewalk na tapat ng isang motor shop. Kaya ang dala niyang 700 piso na pambilisan ng pyesa, kulang pa para mabayaran ang 1,000 pisong multa. Kaya iniwan ko lang saglit, kausap ko yung may-ari kung bumibili ng pyesa. Paglabas ko, may wang-wang na. Wala namang magagawa, tangkapin na lang pagkakamali. Ang isang pamilyang kakain sana sa restaurant, napalabas na makitang hahataki na ang kanilang nakaparadang sasakyan. Once na naka-angkla na po yan, hindi na po namin pwedeng bitawan yan. Yan po patakaran natin. Tapos kami, nagulat na lang kami, may ganyan. Ang mga nakaparadang motor at tricycle na walang driver isinakay sa truck ng MMDA. Pati mga kotse at van na nakahambalang sa daan di nakaligtas. Nagkukumahog naman ang mga residente sa pagtanggal ng mga harang sa labas ng kanilang bahay. Pati mga kainan na lampas-lampas na sa kanilang pwesto na paligpit din. 68 ang nahuli sa ginawang clearing operations ng MMDA sa lugar. Ang mga nabigyan naman ng ticket, pinagmumulta ng 1,000 piso, habang 2,000 piso naman sa mga unattended vehicle at diretso to sa impounding area sa Tumana, Marikina. Ayon sa MMDA, dapat walang sagabal sa mga daan, lalo't parte ang kalsada ng mabuhay lanes o yung mga idineklarang alternatibong ruta sa Metro Manila para sa mga motorista tuwing rush hour. It's a route para maiwasan at ma-decongest ang ating mga major thoroughfares such as EDSA. So makikita naman po natin, the mabuhay lanes connect not only north to south but also east to west. So napaka-malaking bagay po ito na mabawasan ang congestion. Lalo-lalo na po itong Christmas, but then again, it's not only for the Christmas season, for everyday po to, daily commute po ng ating mga motorista. Aaraw-arawin naman ng MMDA ang operasyon para matiyak na nadaraanan ang mga kalsada at bangketa. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Na ang Lagusnilad Underpass matapos itong sumailalim sa rehabilitasyon sa loob ng 6 na buwan. Maliwanag na sa Lagusnilad Underpass. Tinadtad ito ng pailaw sa mismong kalsada pati sa gilid kaya walang problema kahit gabi na. Wala na ring lubak kaya iwas aksidente. Sabi nga ng ilan, lubak nilad no more. Sakto po ito sa paparating na Kapaskuhan. Alam naman po ninyo, pagdating ng Pasko, dinadayo pong Maynila. Ito po ay isang major thoroughfare papunta po ng Divisoria, ng Recto. Kaya malaki pong kaluwagan ito. Bukod sa problema sa lubak, sinolusyonan din ng rehabilitasyon ang Lagusnilad ang drainage system nito na nooy nagdudulot ng baha. Naglagay ng 6 na manhole sa gitna ng underpass at meron ding 13 road grating sa magkabilang gilid. Kaya naman happy na ang mga motorista. Nakakasira raw kasi ng makina ang sobrang lubak sa kalsada.
Bawas hassle din sa biyahe, ngayong pwede na ulit daanan ang Lagusilad Underpass. Para sa mga jeepney driver, dagdag kita yan. Maganda kasi hindi na magkaka-traffic rito. Opo, dati nakakalimang ikot kami, ngayon 3, 2 na lang eh. Mas maganda hindi na mga traffic dito kasi. Bukod sa mga driver, malaking ginhawa rin ang Lagusilad sa mga commuter na halos araw-araw naiipit sa traffic. Ayos po kasi lagi pong traffic dito. Siguro po umabot ng 20 minutes papunta po sa tarangkasan namin sa school. So sir, dati nag-a-adjust ka talaga ng oras? Yes po. Kasi galing pa po kaming QC eh. Tapos yun po, lagi pong traffic. Sa kabuuan, umabot sa 75 million pesos ang ginastos para sa rehabilitasyon ng Lagusilad Underpass. 50 million pesos ay mula sa Manila LGU, habang 25 million pesos naman ay galing sa DPWH. Jessa, ngayon makikita mo sa aking likuran na tuloy-tuloy at magaan yung trapiko dito sa southbound lane, yung mismong daanan papunta sa Lagusilad Underpass. At ang kagandahan pa, pwede itong daanan ng mga truck at bus. Pero kung akala ng ating mga kababayan, ng ating mga kapatid na ito na yung pinaka-ending ng pagsasaayos ng Lagusilad Underpass, ay umpisa pa lamang ito. Dahil ayon sa Manila LGU, ay nakalikom sila ng karagdagang pondo para ipagpatuloy yung phase 2 ng pagsasaayos at rehabilitasyon ng Lagusilad Underpass. Aabot ito sa 100 million pesos yung kanilang nalikom na pera, at para raw ito isaayos naman yung pumping system ng underpass. Jess? Nag-uulat mula sa Maynila. Maraming salamat, Justine Punsalang. Hihirit ng isang big-time transport strike ang grupong Piston at Manibela bago matapos ang taon. Ito na raw kasi ang huling pagkakataon nila para iparating ang mga hinaing bago ang deadline ng PUV Modernization Program. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Ginigipit at binabaliwala. Ganyan daw ang nararamdaman ng mga tsuper at operator ng jeep sa harap ng nalalapit na deadline ng PUV Modernization Program. Sa ilalim nito, mayroon na lang silang hanggang katapusan ng taon para sumali o bumuo ng kooperatiba. Kitang-kita natin yung pagkadismaya nila, yung lungkot na wala tayong makuhang konkretong sagot, na mabigyan man lang ng pag-asa ang ating mga kasamahan, kundi pangmamaliit at panggigipit pa rin sa hanay ng pampublikong transportasyon. Pero ayon kay Manibela President Marval Buena, sobrang dehado ang mga mahihirap na tsuper sa programa. Tanong pa niya, bakit nga ba ito pinipilit? Gayong aniyay hilaw na hilaw pa ito. Basta mag-submit ka, basta magpasa ka, anong klase ito? Gusto kong mag-asawa, sasabihin ko, basta isuot mo yung singsing na yan, kahit hindi pa ako ready mag-asawa? Ganun mo ba yun? Kaya naman bago sumapit ang deadline, isang big-time tigil pasada ang iniluluto ng Manibela. At kasama raw nila rito ang Piston. Hindi natin intensyon na ibagsak ang ekonomiya. Ang gusto natin, kaya tayo nagkakasa ng mga tigil pasada ng transport strike para po yung hinaing natin ay mapakinggan. Sa tala ng Land Transportation Office, nabawasan na ng 20% ang bilang ng mga bumabiyahing jeep sa kalsada mula pa noong pandemya. Marami sa mga tsuper ang ibinenta na ang kanilang jeep at umuwi na ng probinsya. Ang tsuper na si King, change career na raw sa harap ng modernization. Kaya imbes ng mga pasahero, maghahatid na lang siya ng pagkain at mga package bilang delivery rider. Yan ang plano namin kasi kung mawawala na itong hanap buhay namin, wala kaming ang ibang ano. Ngayon, siyempre, takot kami kung mawala to, kung makakahanap pa kami kaagad na mapapasukan namin. Nauna nang nanindigan ng Department of Transportation at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na non-negotiable o walang atrasan ang consolidation deadline. May kipag-usap naman ng LTFRB sa iba't ibang ahensya at LGU para magpatupad ulit ng libreng sakay. Pakiusap naman nila sa mga magtitigil pasada, huwag nang pigilan ng ibang tsuper kung gusto nilang bumiyahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, nag-iisang elepante sa Pilipinas na si Mali, namatay na. Panukalang 2024 national budget lusot na sa Senado. Jeep na nawalan ng preno sumalpok sa isang SUV sa Benguet. At pira-pirasong Paraiso actor Ronnie Alonte, sinurpresa ang kanyang co-star at real-life girlfriend na si Loisa Andalio para sa kanilang 7th anniversary. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
mabibili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Cebu pero pili lang ang makakabili at may kondisyon pa. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Abot kamay na ang 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Talisay City, Cebu. Sinimula na kasi ngayong araw ang pagbebenta nito sa ilalim ng bagong programa na Sugbo Merkadong Barato. Naglaan ng paunang 100 milyong pisong pondo ang provincial government para sa pagbili ng murang bigas mula sa National Food Authority. Saka ibibenta ang supply na subsidized na. Sina Bernadette at Catalina natuwa dahil sa wakas may mabibili ng bigas na swak sa budget nila. Napakalaking tulong na yan kasi 20 lang ang kilo, samantalang sa merkado 56 ang kilo. Mas mahalaga talaga yung mura ang bigas dahil kagaya namin, marami akong pakainin. Pero hindi basta-basta makakabili ng 20 pesos per kilo rice. Mga mahihirap na pamilyang kwalipikadong benepisyaryong tukoy ng Cebu Department of Social Welfare and Services o DSWS ang pwede. Lilimitahan lang din sa 5 kilong bigas ang pwedeng bilhin kada linggo. May QR-coded card din ang kada benepisyaryo para ma-monitor ang pagbili ng bigas. Kasulukuyang pinaplansya ng DSWS ang listahan ng mga kwalipikadong consumer. Magtatagal daw ang programa hanggang may supply sa 2024. Ayon kay Cebu Governor Gwen Garcia, suporta ito ng probinsya sa layunin ni Pangulong Bongbong Marcos na maibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas sa bansa. It's 25, subsidize the 5 pesos, then we will finally be able to fulfill the President's promise to sell rice at 20 pesos per kilo. Bukod kay Governor Gwen, nasa launch din ng programa si House Speaker Martin Romualdez at ilan pang mambabatas. Bukod rito, magbibigay din ng subsidiya sa commercial rice. Gagawin itong 40 hanggang 41 pesos per kilo mula sa kasulukuyang 50 hanggang 60 pesos. Pero limitado sa 10 kilo ang pwedeng bilhin kada linggo. Tanging mga residente ng Cebu Province ang pwedeng makabili pero dapat magpakita ng pruwebang ID. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Lusot na sa Senado ang 5.768 trillion peso proposed national budget para sa 2024. 21 ang bumoto pabor sa General Appropriations Bill. Walang tumutol at tanging si Senator Coco Pimentel lang ang nag-abstain. Kine-question kasi ni Pimentel ang pag-certify as urgent sa panukala, gayong regular course of legislature aniya ang taong-taong pagpasa sa pondo ng gobyerno. Ngayong aprobado na ito ng Senado, pag-iisahin na ang bersyon nito at ang sa Kamara saka iraratify. Pagkatapos niyan, isusumite ang final na kopya sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon naman kay Finance Secretary Benjamin Jokno, posibleng lagdaan ni PBBM ang 2024 national budget bago siya lumipad papuntang Japan sa December 16. Pinayagan na ng National Security Council ang Christmas mission ng isang civilian group sa West Philippine Sea. Pero hindi sila pwedeng pumunta sa Ayungin Shoal. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Tuloy na tuloy ang paghahatid ng mga pamasko ng grupong Atenito Coalition sa mga mangingisda at mga tropa ng Pilipinas na nakaistasyon sa West Philippine Sea. Pinayagan na kasi ng National Security Council ang planong Christmas civilian mission ng grupo. Aabot sa 40 bangka ang tinatayang kasama sa paghahatid ng ayuda at pamasko sa West Philippine Sea. Sa December 9, lalayag ang Christmas convoy. Pareho naming gusto na ipakita na ang Filipino people ay united dun sa ating kampanya na at panawagan at ang ating paninindigan na ang West Philippine Sea ay sa atin. At hindi lang yan laban ng mga nasa gobyerno, laban yan ng mga ordinary citizens. Pero dahil sa tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, hindi papayagan ng NSC ang Atenito Coalition na pumunta sa Ayungin Shoal, partikular na sa BRP Sierra Madre. Well, ang pinaka-concern naman namin sa kanila is pagpunta talaga sa BRP Sierra Madre. That was our issue because alam naman natin yung mga nangyari in the past, no? Yung mga collisions and dangerous maneuvers, and we cannot guarantee their safety if they go to BRP Sierra Madre. So ipinaliwanag namin sa kanila yan, and they understood our concerns. That's why ang naging usapan na lang is hindi na sila sasampa, dadaan na lang in the general vicinity of BRP Sierra Madre.
Nagkasundo ang NSC at Atenito na sa Patag Island at Lawak Island isasagawa ang Christmas mission. Papayagan din ng convoy na bumisita sa Pag-asa Island para matiyak ang kanilang seguridad. Sasamahan sila ng Philippine Coast Guard at AFP Western Command. Tayo ay titake ng cue of course sa Coast Guard para masiguradong we take into consideration hindi lang yung security measures pero also yung weather conditions din. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga patok na showbiz balita ngayong Martes. Punong-puno ng feels ang much-awaited MQuest Ventures at Jescom Films MMFF entry na Gumburza. Ang isa sa lead stars nitong si Cedric Juan, hindi napigilang maging emosyonal sa special early screening ng pelikula. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Belinario. Bumuhos ang emosyon matapos ang special early screening ng MMFF 2003 entry na Gumburza. Ang isa sa lead stars ng pelikula na si Cedric Juan na gumaganap bilang si Padre Jose Burgos, naiyak pa. Siguro after mo panoorin yung Gumburza, hindi mo talaga siya may iwasang maging emotional kung gaano ka-tragic yung nangyari sa kanila at kung gaano siya sobrang relatable pa rin ngayon. So, yung pagiging empath, parang mas lalo mo siya madidevelop. Nasa screening din ng co-actor ni Cedric na si Enchong D na gumaganap namang si Padre Jacinto Zamora. Pati na ang ibang cast gaya ni Ketchup Eusebio, Carlos Sigion Reyna at Piolo Pascual na may special role bilang si Padre Pedro Pelaez. All out din ang support ng big bosses ng MQuest Ventures Incorporated, Signal TV at TV5 with Miss Jane Basas, Sir Guido Zaballero at iba pang executives. Ang mga naunang nakapanood, approve na approve sa quality at mensahe ng pelikula. Mas nag-alab nga raw ang kanilang pagmamahal sa bansa. Very true sa panawagan ng kwento. Talagang nagpaalab din ng puso ko. Hindi lang nagpaalab ng puso ko bilang pare, pero nagpaalab din ng puso yung movie sa akin bilang isang Pilipino. Hopeful naman ng cast na isang kanilang pelikula sa pinakapapatok sa nalalapit ng Metro Manila Film Festival. Sana unahin yung Gumburza kasi isa tong hindi lang regalo namin para sa bansa, regalo namin para sa audience namin, regalo natin to lahat tayong mga Pilipino. Simulan natin na ma-reignite muna yung pagiging Filipino natin para mas ma-enjoy natin panoorin pa yung iba pang mga timelines nang nandito sa mga pelikula doon ng Metro Manila Film Festival. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Eto pa nga, tumindig ang balahibo ng Pinoy horror fans sa kalalabas pa lang na patikim sa inaabangang MMFF entry na Malyari. You're just being delusional. Kung kailangan kong pumunta sa dilim, gagawin ko. Di ba? Isang sumpa ang magmahal. Sa latest trailer ng pelikula, pinalakpakan na ang aktingan ng cast na kinabibilangan ni Janela Salvador, Gloria Diaz, Tommy Alejandrino, Elis Hoson at JC Santos. Sa patikim na yan, ni-reveal din na mix ng fiction at reality ang inspirasyon ng pelikula na hinango sa totoong kwento ni Father Juan Severino Malyari, ang first ever documented serial killer sa bansa noong 1800s. Gagampanan naman yan ni Piolo Pascual. Eto pa, nag-uumapaw sa kilig ang pa-surprise ni Pira-Pirasong Paraiso star Ronnie Alonte sa kanyang co-star at real-life girlfriend na si Loisa Andalio. Sa latest post ni Ronnie, kitang all smiles at amazed na amazed si Loisa nang makita ang anniversary surprise setup para sa kanya. Sinamahan pa yan ng pangmalakasang fireworks display. Sa caption, binati ni Ronnie si Loisa ng happy 7th anniversary. Ang sweet niya pang mensahe, lagi lang siyang nasa likod ni Loisa with matching mahal kita. Agad din namang nag-I love you si Loisa kay Ronnie. Susunod, tigil putukan ng Israel at Hamas, extended ng 2 araw. Resolusyon na nananawagang makipagtulungan ng gobyerno sa investigasyon ng ICC kaugnay ng drug war, inihain na rin sa Senado.
At sa K-Alaman, alamin ang kahalagahan at kasaysayan ng Lagusnilad sa Maynila. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Ng 2 araw ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Dahil dyan, inaasahang madaragdagan pa ang mga palalayaing bihag at bilanggo. Ang Frontline News Abroad sa report ni Justin Punsalang. Halos hindi na paghiwalay ang 8 taong gulang at 15 anyos na sina El at Daphna dahil sa wakas kasama na nilang muli ang kanilang ina. Pareho na hostage ang magkapatid ng lusubin ng mga Hamas ang Israel noong nakaraang buwan. Ilan lang sila sa mga bihag ng Hamas na pinakawalan nitong nagdaang 4 na araw sa ilalim ng kasunduan ng Israel at militanteng grupo. Sa kabuuan, 69 na ang pinalayang bihag ng Hamas. Nagdiwang din ang mga Palestino matapos ang paglaya ng 33 bilanggo nitong Lunes. Sa kabuuan, 150 Palestinong bilanggo na ang pinalaya ng Israel. Posible namang madagdagan pa yan sa mga susunod na araw. Muli kasing nagkasundo ang Israel at Hamas na palawigin ang tigil putukan ng 2 pang araw. Kaya imbes na hanggang Lunes lang, extended ang temporary ceasefire hanggang Miyerkules. Kinumpirma yan ng Qatar ang isa sa mga nagsisilbing mediator. Wala pang pahayag dito ang Hamas, pero ang Israel nagdagdag na ng 50 babaeng bilanggo na posibleng pakawalan kung magpapalaya rin daw ng mga hostage ang Hamas. Sa ngayon, patuloy ang pagdating ng mga truck sa Gaza, lulan ang mga relief goods at medical supply. Sinasamantala na rin ng ilang Palestino ang tigil putukan para makatawid sa border ng Egypt. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Makatatanggap daw ng financial assistance mula sa gobyerno ng Israel ang pamilya ng mga namatay na OFW sa gitna ng giyera roon. Ang kabayanihan ng mga nasawi binigyang pugay rin sa isang event. Live mula sa Makati, nasa Frontline ang balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano ang naging sentro ng pagtitipon? Jess, nagbigay pugay at inalala ng Israeli Embassy ang 5 OFW na nasawi sa giyera ng Israel at grupong Hamas noong October 7. Nagsama-sama ngayong araw ang mga naulilang pamilya at ibinahagi nila ang masaya at mapait na alaala na iniwan ng kanilang mahal sa buhay. Walang tigil sa pagluha ang mga naulilang kaanak ng mga nasawing OFW sa giyera ng Israel at grupong Hamas. Ang ina ng nasawing caregiver na si Angeline Aguirre, nahihirapan pa rin tanggapin ang sinapit ng anak. Hindi iniwanan ni Angeline ang kanyang pasyente kahit na pinalalaya siya ng pasukin ng Hamas ang bahay ng kanyang amo noong October 7. Almost 2 months ago, I received a devastating news a mother could never imagine. My beloved daughter Angeline died in such a horrible way. The ache of her absence is profound. She was not just my child. She was my source of strength. Itinuring na bayani si Angeline ng Israeli government dahil sa kanyang kabaitan at katapatan sa kanyang Israeli patient. Pero napakasakit naman ito para kay Nicolas na nawalan ng asawa. Kaya sana raw ay pakawalan na ng Hamas ang iba pa nilang bihag. Masakit po na hindi mo mixed emotion siya na syempre proud ka sa ginawa niya. Yun nga lang po, ganun po yung nangyari sa kanya. Nadamay po siya sa gulo. Sana po matigil na kasi as long na tumatagal mas maraming taong makakaranas ng mga nararanasan namin. Masakit para sa amin na mawalan. Sana
wala nang dumagdag ba. Kasama rin sa binigyang pugay ang OFW na sina Loretta Alacre, Grace Cabrera at Paul Vincent Castelvi. Bilang pagkilala rin sa mga nasawing OFW, makakatanggap ng financial assistance ang kani-kanilang pamilya mula sa Israeli government. Jess, dumalo rin dito sa event yung pamilya ng caregiver na si Jimmy Pacheco na kamakailan nga ay pinakawalan ng grupong Hamas. Sabi ng Israeli government, makakatanggap nga siya ng lifetime financial support mula sa kanilang gobyerno. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, inaasikaso na yung kanyang flight pauwi ng Pilipinas at tiyak daw na bago magpasko ay makakasama na niya ang kanyang pamilya. Update naman sa repatriation efforts. Pansamantala munang itinigil ng Egyptian government yung pagpapatawid ng sibilyan sa Rafah crossing dahil nga sa tigil putukan ng Israel at Hamas. Kaya sa ngayon maghihintay muna sa border yung 26 na Pinoy bago ma-repatriate. Jess? Nag-uulat mula sa Makati. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, kilalang lagusan. Salamin na rin ng kasaysayan. Yan ang sikat na daanang Lagusnilan. Sa ilang tala, sinasabing 1960s nang buksan ang Lagusnilan. Sa ilalim pa yan ng pamumuno ng nooy alkalde ng Maynila na si Mayor Antonio Villegas. Ito po ang kauna-unahang vehicular underpass o lagusan sa ilalim ng lupa para lang sa mga sasakyan na nagawa sa Pilipinas. Ang pangalan po nito, hango sa dalawang salita, lagusan na isa pang Tagalog na salita sa daanan at nilad na isang uri ng halaman na nagkalat noon sa Maynila. Sa halamang din yan, ibinase ang pangalan ng syudad, May Nilad, as in mayroong mga nilad. Sa kanilang ito, nawalan ng letter D at naging Maynila. Para po sa mga motorista, malaking bagay ang daanang ito, lalo na roon sa mga nanggagaling ng Loton mula Quezon Boulevard pa Taft Avenue. Sa di kalayuan, iyong malapit sa City Hall, Lagusnila din ang tawag sa isa pang underpass na daanan naman po ng mga tao. Dating puno ng mga vendor at kadalas ay magulo sa dami ng mga tao. Na-renovate na ito noong 2020 at napuno ng mga mural tungkol sa kasaysayan ng bansa at syudad. Meron din diyang mga larawan ng ilang historical sites sa Kapitolyo ng bansa at ang itsura talaga namang aesthetic na. Tulad yan, mas maayos at malinis na rin po ang pangsasakyang version ng underpass na yan. At ngayong araw nga, muli na yang nadaraanan ng ating mga motorista makalipas ang 6 na buwang rehabilitasyon. Patunay nga raw yan sa ating pagbibigay halaga, hindi lang sa mas maalwal na biyahe, kundi pati na rin sa ating kasaysayan at sa araw-araw po nating paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, ilang senador binatikos ang bagong resolusyong inihain sa Senado na humihimok sa pamahalaang makipagtulungan sa investigasyon ng ICC. 2 dayuhang wanted sa pang-aabuso sa mga bata arestado sa Cebu. Barangay Ginebra veteran L.A. Tenorio magbabalik sa hard court matapos ang recovery sa cancer. At nag-iisang elepante sa Pilipinas na si Mali namatay na. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Dalawang dayuhang suspect sa pang-aabuso ng mga bata ang arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Cebu. Nahuli ang 41 anyos na Amerikano sa condo unit sa Cebu City. Wanted siya sa Amerika dahil sa panggagahasa at pangmomolestya sa isang bata. Sa Bugo City naman, nadampot ang 40 anyos na British national na suspect. Ginahasa niya ang kanyang mga dating asawa at may iba pang kaso ng pang-aabuso sa mga bata. Ayon sa Bureau of Immigration, nakakulong pa sa Mandaue ang dalawa. Idideport sila oras na maplansya ang kanilang papeles. Pinagsisiraan ng COMELEC ang mga hindi nagamit na balota sa katatapos lang na barangay at SK elections. Unang tinatakan ng rejected ang mga natirang balota bago mano-manong pinunit. Ayon sa COMELEC, parte ito ng standard operating procedures pagkatapos ng eleksyon.
Paraan nito para hindi magamit sa iligal ang mga natirang balota. Sa kabuuan, 4 million ballots at accountable forms ang sisirain. Pagkatapos punitin, dadalhin ito sa COMELEC Disposal Committee para isailalim naman sa shredding. Remember, these are initially official ballots na mga rejected. Remember, there are pending protests, no? Maaari magamit ito pag nakuha sa amin, or if they are taken out of the storage illegally. So this might be used in an illegal manner. We just want to make sure. What's up mga kapatid? Napanalo ng TNT Tropang Giga ang kanilang 6th straight PBA 3x3 Grand Finals title. Sa likod of course ng game-winning 2-pointer ni Almon Vosotros. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Dikit ang laban sa final matchup ng defending champs TNT Triple Giga at Meralco Balls 3x3 sa Glorieta kagabi. Sagutan ng baskets ang dalawang koponan hanggang sa mga huling segundo. Nagtie pa sa 19-all kaya umabot sa overtime. Sa extra time, unang umabante ang Meralco 20-19. Pero pumukol ng long-range shot ang veteranong si Almon Vosotros para maseryohan ang panalo para sa TNT. Final score 21-20 para sa Triple Giga. Nag-uwi ng 750,000 pesos ang cash prize ng defending champions. Ito ang ikalawang conference title ng TNT ngayong season. Sa kabuuan, ika-6 na sunod na titulo na ito para sa Triple Giga. Shock pa rin ako eh. Grabe yung favor na binigay ni Lord sa amin. And thankful ako sa mga teammates ko dahil despite sa sitwasyon namin, di pa rin sila give up. For me, sobrang happy and blessed. Like, yung mga teammates ko for not giving up, playing through 10 minutes, hindi sila nag-give up. And yun nga, kudos to Meralco for not giving up also. 250,000 pesos naman ang nakuha ng second place na Meralco at 100,000 pesos para sa Pioneer Elasto Seal Katibays. Tuloy ang next conference ng PBA 3x3 sa December 11 sa Glorieta Activity Center. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Good news para sa lahat ng basketball fans. May posibilidad na makalaro na sa official game si Teniente Eli Tenorio pagkatapos ng kanyang colon cancer recovery. Si Coach Tim Cone mismo ang nagsabi na baka makalaro na si Tenorio sa laro nila kontra Terra Firma Jeep sa Linggo, December 3. Bago niya kinailangan magpahinga earlier this year, 744 straight games na ang nalaro ng Ironman ng PBA. Nadeklara siyang cancer-free noong September at nag-ensayo na agad noong October. Kasama din siya sa Gold Medal Asian Games team bilang assistant coach. At sa PVL naman, nakakuha ng panalo ang Farm Fresh Foxies kontra Galleries Tower High Riser sa 4-set match. Nanguna si Tricia Tubu with 15 points, sumunod naman si Kate Santiago na nagtala ng 14. 2-8 na ngayon ng Foxies habang hinahanap pa din ng High Risers ang kanilang unang panalo. Ang Choco Mucho naman, 9-game winning streak na ngayon. Sinweep nila ang Jerflor Defenders kung saan nag-best player of the game si Bea De Leon with 13 points on 2 aces. Naglaro ngayon ang Creamline Cool Smashers at Cherry Tigo Crossovers na parehong may 8-1 record. Sino makakuha ng pang-siyam na panalo nila this conference? Abangan natin yan. Huwag kayong alis, sports pa tayo mamaya. Susunod, gobyerno at National Democratic Front nagkasundong tuldukan ang armed conflict sa mapayapang paraan. Eras Tour film ni Taylor Swift coming soon na rin sa mga streaming platform. At Gilas Pilipinas makakalaban ang mga kupunan sa bansang Georgia at Latvia para sa Paris Olympic Qualifier. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sa mapayapang paraan, ganyan ang kasunduan ng gobyerno at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP para tigilan na ang armed conflict. Pero aminado ang gobyerno na hindi pa agad mararamdaman ang epekto nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili.
Matapos ang higit 5 dekadang pakikipaglaban, nagkasundo na ang gobyerno at ang CPP, NPA, NDF na tuldukan ang armed conflict sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Katunayan, isang joint communique ang nilagdaan ng mga kinatawan ng gobyerno sa pangunguna ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo at kinatawan ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP na si Luisa Landoni. Ayon dito, nagkasundo ang dalawang partido sa principled and peaceful resolution ng armed conflict. Nangyari ito nito lang November 23 sa Oslo, Norway. Ayon pa sa joint statement, kinikilala ng mga partido ang socio-economic at political grievances. Nagkasundo rin sila na babalangkas ng framework na maglalatag ng mga dapat iprioridad sa peace negotiation. Layon daw nito ang pagkamit sa pangmatagalang kapayapaan. The parties acknowledge the deep-rooted socio-economic and political grievances and agree to come up with a framework that sets the priority for the peace negotiation with the aim of achieving the relevant socio-economic and political reforms towards a just and lasting peace. Paglilinaw ni Secretary Galvez, hindi agad mararamdaman ang epekto ng kasunduang ito hanggat hindi pa selyado ang final agreement. Pero hindi raw maikakaila na magandang development ito lalo na para sa mga lokal na pamahalaan. Napakatindi na epekto nito because this is already grassroots. No? Ramdam ng local government units, especially those affected by insurgency. What is important will be this transition period na kung saan, of course, it's sabi nga ng ating mahal na Pangulo, it's a whole of the government approach. Kaya nandito kami nga lahat ngayon. Diyan na after peace and order is always a key ingredient in every economic development. Sabi naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro, ipinagpapaubaya na nila sa local peace and unit commanders ang desisyon kung magpapatupad ng tigil putukan sa NPA ngayong Pasko, gaya ng mga nauna ng tradisyon. Pero sabi ng AFP, wala munang magiging pagbabago sa trato nila sa NPA hanggang hinihintay pa ang final agreement. If this conflict will finally end, your armed forces of the Philippines will be able to shift our focus to external or territorial defense. No? So, yung aming pong resources, efforts will be poured into defending our territory. Pero habang wala pa po final agreement, your armed forces will continue our operations against the New People's Army. Sa ngayon, nasa 20 pa raw ang itinuturing na weekend guerrilla sa bansa pero inaasahan ng AFP na mababawasan ito ng 5 bago matapos ang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Tutol ang ilang vlogger sa plano ng Bureau of Internal Revenue na buwisan sila. Giit nila ang mga kumpanya ng online platforms daw ang dapat singilin at hindi sila. Nasa Frontline ang balitang yan, si Gary De Leon. Grabe! Masarap. Natalo kita sa Jolen ah. Ganyan ang maskara, unique. Pampatanggal ng bagot at stress. Para sa ilan sa atin ang panonood ng mga vlog. Kaya naman, marami rin na nagkaka-interes na gumawa ng sarili nilang vlog. Lalo't maganda raw ang kitaan dyan. Ang turing nga sa kanila ng Bureau of Internal Revenue, mga self-employed. Sa Revenue Memorandum Order ng ahensya noong 2021, pinapamonitor at pinaalahanan ang pagbabayad ng buwis ng social media influencer. Pero sa kaparehong taon, nasa 250 social media influencers ang delinquent o hindi nagbabayad ng buwis sa BIR ng milyon-milyon umano ang kinikita. Ilang social media influencer na raw ang pinadala ng letter of authority ng BIR para voluntaryong magdeklara ng kita at magbayad ng buwis. Ayon sa ahensya, balak nilang paigtingin ang paniningil ng tax sa mga vlogger, lalo't may isang vlogger na umaming umaabot ng 5 to 15 million pesos. Ang kinikita niya kada araw depende sa views. Tinututulan ng ilang social media influencer ang paniningil ng tax sa kanila. Binabawasan na rin daw kasi sila ng mga social media app. Baka hindi nyo po alam na meron na pong ibinabawas sa amin ang YouTube at Facebook. So kung babawasan nyo pa ulit kami, wala nang matitira sa amin. Unfair na yan. Ayon din kay rapper, director at content creator na si Billy Cruz na may 3 YouTube channel. Bukod sa platforms, lahat ng ads sa kanyang channel, binabawasan na ng tax ng BIR. Nakapagkuha na sila ng tax dun sa mga product na lumalabas sa amin eh. Lumalabas sa platform namin eh. Okay na sana yun eh. Tapos kung minsan kasi, namumuhunan pa kami dyan.
Mas malaki pa yung nilalabas namin sa kinikita. Hamon nila sa BIR, mga kumpanya ng social media apps ang habulin at wag silang mga vlogger. Kasi unfair na yun eh. Unfair na mababawasan pa ulit kami. Doble-dobleng tax yan. Dapat YouTube tsaka Facebook, yun yung bawasan nila. Kasi kami, ano lang naman din kami, nasa baba lang naman din, nasa ilalim lang nila kami. Na babawasan na kami ng company, babawasan pa kami ng gobyerno. Wala nang mapupunta sa amin. Giit pa nila, malaki ang gastos nila sa paggawa ng vlog, lalo't maigpit ang kompetisyon sa Pilipinas. Kung bubuwisan pa raw ito, baka maraming vlogger ang huminto kung walang matitira sa kanilang kita. Wala pang pahayag kaugnay niyan ang BIR. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, pumanaw na ang nag-iisang elepante sa bansa na si Mali. Mahigit 4 na dekada siyang nasa pangangalaga ng Manila Zoo. At live mula sa Manila Zoo, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary. Cheryl, pag pumunta nga rito sa Manila Zoo, unang bubungad sa iyo yung statwa ni Mali, yung nag-iisang elepante na attraction dito sa Manila Zoo. Pero kanina, 3:45 ng hapon, nang anunsyo ni Manila Mayor Hanny Lacuna na pumanaw na si Mali. Pumanaw na nag-iisang elepante na si Mali, na sikat na atraksyon sa Manila Zoo. Bishwa Mali o mas kilalang si Mali, ang babaeng Asian elephant na mula pa sa Sri Lanka. 1974 nang ipanganak si Mali na isa ng orphan matapos mamatay ang ina nito sa natural cause. Nanatili muna sa Pinawala Elephant Orphanage sa Sri Lanka si Mali. 3 taon gulang si Mali nang iregalo ng Sri Lankan government kay First Lady Imelda Marcos noong 1977 sa Malacanang bago inilagay sa Manila Zoo. Kasama ni Mali ang isa pang elepante na si Shiba Shiba na na-rescue naman sa isang circus. Na agad ding namatay kaya nanatili nag-iisa si Mali sa Manila Zoo. Cheryl, nagsasagawa ngayon ng necropsy sa bangkay ni Mali para matukoy kung ano nga ang sanhi ng pagkamatay nito. Matatandaan noon pa, gusto nang dali ng PETA sa Thailand si Mali dahil nga sa sinasabi nila na nag-iisa at malungkot na elepante ito sa buong mundo. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Ilalabas na rin for streaming ang film version ng hit concert tour ni Taylor Swift na The Eras Tour. Inanunsyo po yan mismo ni Taylor online at for extra treat. Mas mahabang version ng film ang i-release ni Taylor. Magdaragdag siya ng 3 pang performance ng ilan niya pang kanta, gaya ng Wildest Dreams, The Archer at Long Live na naunang hindi na isama sa theatrical release ng pelikula. Yun nga lang sa Amerika at Canada muna ito ilalabas sa kanyang birthday sa December 13. Iaanunsyo na lang niya ang ilan pang madaragdag na bansa. Ito pang isa, sporting a new look na rin si BTS member V. Marami ang nagulantang nang maunang mag-post nitong weekend si V ng isang larawan na may mga nakakalat na buhok sa sahig. Napakalma naman ang ARMYs nang mag-live siya sa Weaver sa kanyang bagong look. Nagpagupit nga ang super idol pero cool short hair lang. Last week lang nag-i-anunsyo ng kanilang music label na Big Hit Music na naghahanda na sina V, RM, Jimin at Jungkook sa kanilang sabay-sabay na pagpapa-enlist sa military service sa Korea. Susunod, LeBron James may bagong nabasag na record sa NBA. At silipin ang patok na Christmas Carnival pasyala na dinarayo ngayon sa Marikina. Tuloy-tuloy pa ang magkabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Naghain na rin ng resolusyon sa Senado para himukin ang gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng Duterte administration. Pero binatikos yan ng ilang senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ready to resume, Mr. President. Session resume.
Isang linggo matapos ihain sa Kamara, naghain na rin ang parehong resolusyon sa Senado na humihimok sa Administrasyong Marcos na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court. Kaugnay pa rin ito ng sinasabing paglabag sa karapatang pantao noong panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ilalim ng kanyang kampanya kontra iligal na droga. Si Senador Risa Ontiveros ang nag-file ng resolusyon ngayong araw. Si Presidente mismo ang nangakong itataguyod ang karapatang pantao at ang high level of accountability sa mga paglabag sa karapatang pantao sa bansa. And cooperating with the investigation is the best way for Malacanang to show its commitment. Diretsahan namang binatikos ng kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos ang resolusyon. So they're really looking for trouble. But President Duterte has said repeatedly, bring it on. Para sa akin, ang totoo, desisyon ito ng ehekutibo. Ibig sabihin, ang ating si Presidente, na paulit-ulit nang sinabi na hindi papapasukin ang ICC. Sang-ayon po ako doon. Dagdag pa ni Senador Marcos, mas marami raw problemang dapat tutukan kaysa sa ICC probe. Naniniwala si Senador Risa Ontiveros na napapanahon ang pagsumiti nito ng resolusyon taliwas sa paratang ni Senador Amy Marcos. Sabi pa ni Ontiveros, hindi siya naghahanap ng gulo. Magandang senyales rin umano ang pag-aaral ng gobyerno sa muling pagsapi ng Pilipinas sa ICC. Ayaw namang magkomento ni Senate President Mig Zubiri na sa Pangulo raw ang desisyon at hindi sa mga senador. Si Senador Bato de la Rosa naman, masama ang loob kay Ontiveros at ayaw niya raw itong kausapin. Baka sabihin niya, trabaho lang, walang personalan, then sa akin, that's very personal. Kaya sabihin mong trabaho mo yan, that's very personal to me because I am one of the subjects, di ba, na imbestigahan. Sinabi na noon ni De La Rosa na handa siyang humarap sa paglilitis dito sa bansa kaugnay sa war on drugs ng Duterte administration kung saan siya nagsilbing PNP chief. Nauna rito, sinabi ni Bato na posibleng ginagamit ang ICC issue para patahimikin ang mga Duterte. Kung kailan mayroong gusot between the Vice President, between the Dutertes and the Speaker of the House, saka pa naglabasan niya mga resolusyon na yan. Agad pinabulaanan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pahayag ni De La Rosa. Sa bahagi namin ng Makabayan, di namin ito ginagamit against sa mga Duterte. So ang resolution namin ay para bigyan ng hustisya. Resolution namin para mag-imbestiga yung ICC dito ay para makamit na yung long overdue na justice ng mga biktima at pamilya ng extrajudicial killings. Itinanggi rin mismo ni House Speaker Martin Romualdez ang batikos ni Senador Bato. Sense of the House naman yan, yan ang mga hinay ng ibang mga kongresista. Makakaroon tayo ng tamang panahon sa hearings kung saan ilalabas yung mga arguments for and against. Nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na iaapila nila sa Department of Justice na huwag makipag-ugnayan sa ICC. Sabi naman ng DOJ, hindi nagbabago ang kanilang posisyon pero nakikinig sila sa mungkahi ng Kongreso. Meron mga nagsalita galing sa Kongreso at trabaho naman po namin na makinig sa ating co-equal branch of government. Malayo pa po yan, no? Dahil pinapag-aralan pa rin po natin yan. Ayaw natin na mukha tayong balimbing. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may lamat na ang unit team tandem nila ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna yan ng issue sa posibleng muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ayon kay VP Sara, ginagampanan naman nila ngayon ni PBBM ang kani-kanilang trabaho. Wala rin daw reklamo ang Pangulo sa trabaho niya bilang DepEd Secretary. Ayaw na rin daw ng bise na bigyan ng ibang kahulugan ang motibo ng Kamara sa resolusyong naghihimok ng pakikipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Sinabi ito ni VP Sara matapos mabanggit ni Senador Bato de la Rosa na tila pinatatahimik ang mga Duterte gamit ang issue sa ICC. Hindi pa kami nagkakausap ni Senator Bato de la Rosa, no? Pero yung sa amin lang, yung sa side ko, we will just
polls para legal points doon sa ICC na issue. Mga kapatid, makikipagbakbakan ang Gilas Pilipinas para sa pagkakataon makalaro sa 2024 Paris Olympics. Na-draw sa Group A ang koponan kasama ang number 23 Georgia at number 8 Latvia na magiging isa sa mga hosts ng tournament. Single round robin na magaganap at ang top team ay makakatapat ang top ng Group B kung nasa ng Brazil, Cameroon at Montenegro. Ang natitirang 3 Olympic spots ay paglalabanan sa host countries Greece, Puerto Rico and Spain. At dagdag na naman sa achievements ni LeBron James sa kanyang career, siya na ngayon ang may all-time minutes played sa NBA. Nilampasan na ng The King si Kareem Abdul-Jabbar at meron na siyang 66,319 minutes played. Hindi masyado interesado si James sa milestone lalo na't nakuha niya ito sa talo nila kontra Philadelphia 76ers. Mga kapatid, struggling man ang Lakers ngayon pero walang makaka-deny sa ginagawa ni LeBron James sa kanyang 21st season sa liga. 25 points, almost 8 rebounds, and almost 7 assists per game. Magta-39 na nga pala siya by the end of this year. Guys, grabe. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Maagang pamasko ang hatid ng mga sapatero sa mga taga-Marikina sa kanilang Paskong Feels na perya. Bukod sa mga gustong mamasyal, swak din ito sa mga gustong mag-shopping. Live mula sa Marikina, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, feel na ba ang Pasko dyan? Cheryl Jess, childhood feels ang Pasko dito sa Marikina City. Puno ng liwanag at kulay ang paligid sa dami ng rides na pwede nyo pagpilian. Bukod dyan, marami pa kayong pwedeng magawa at mabili sa Christmas fair na ito. Pagpasok nyo pa lang, mato-throwback na kayo sa inyong pagkabata. Iba't ibang rides ang sasalubong sa mga bisita. May mga paikot-ikot na carousel at maladuyan na dragon boat. Sa Frisbee, palili pa rin kayo at kahit pa Pasko, hindi kumpleto ang perya kung walang horror train. Libre lang ang entrance pero syempre kailangang magbayad ng 50 hanggang 75 pesos. Sa bawat ride at dahil mura at masaya, dinarayo ito kahit ng mga hindi taga-Marikina. At para kumpleto ang childhood experience, may mga palaro at papremyo. Hindi rin mawawala ang videoke na hilig ng mga Pinoy. Para naman sa mga naghahabol ng Christmas shopping, ito ang para sa inyo. Katapat lang ng perya ang bazaar. Maraming mabibili mula sa halos 400 booth dito. At kapag sinabing Marikina, hindi pwedeng mawala ang sapatos. Alam nyo ba, syempre, tampok sa bazaar ng Marikina City Local Government ang sari-saring sapatos at produktong gawa sa leather. Nasa 500 pesos ang pinakamurang pares. Alam nyo, nasukat na namin yung isa dyan kanina, di ba? 1.5 lang ang peso. Ang mga sapatero ng Marikina na sa kanilang pagbebenta ngayong Pasko ay makakahakbang pasulong ang kanilang industriya. So, mga kapatid, para sa Paskong feel na feel, ang hiwaga ng pagkabata bukas ang carnival na ito mula alas 4 ng hapon hanggang hating gabi. At bago ako tuluyang humiyaw ng tuluyan kasi nakasakay na kami rito sa Dragon Boat, balik sa inyo sa studio. Nako, good luck! Sige nga! Brian, hindi tayo mag-extra. Ayan! Nako, hanggang gano'n kaya ka? Kaya dito. Kaya naman, kaya naman. Halina. Pagkalasan newscast, ito na kayo. Kaya mo na yan. Kaya mo na yan. Uy, maraming salamat Brian Basa. Kayo ba nakapag-date sa perya? Subukan nyo? Nung kabataan. Sa Disneyland. Oh, wow! Diba? Ibang level Kakilala ng kami dito perya. Disneyland din, first date namin. Pero dali mo sa perya natin version Sige dito. nga, dadali ko yan sa Marikina City. Oh, pwede pa dahil 27 days na lang. Pasko na! At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Kasama sina Kalad Karen at Tito Mikey Reyes. At sa ngalan ni Julius Babaw, ako po si Jess De Los Santos. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas!